Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kung kayo ay mahilig sa issue ng politika, ay tama ang channel na inyong pinapanood. Ating pag-uusapan sa videong ito ay itong si Martin Romualdez, kasi meron akong nakita na post, pinag-uusapan ito online, isang proyekto dyan sa Leyte. Okay, alam naman natin itong si Martin Romualdez ay taga Leyte, dito siya sa bandang Eastern Samar na region. Merong diversion road na pinagawa dyan. Nag-start siya noong 2019, pero nagsimula yung budget is nasa 400 million lang. Pero every year kasi yan mga kapolitika is may funding yan. So kung kukulangin yung 400 million is magdadagdag sila regardless kung merong corruption or wala. So every year yun mag-funding, pero nag-start yung project is 400 million lang. Now tiningnan ko mga kapolitika kung ilang kilometers itong project ni Martin Romualdez at nakita natin na 3 kilometers lang. Actually hindi pa confirm kung kay Martin Romualdez talaga itong project na to, but alam naman natin sa sinabi ko na kanina is taga Leyte itong si Martin Romualdez. At yung 3 kilometers na kalsada na yun na diversion road, kasi para mais daw yung traffic dyan sa Palo to Tacloban, is nagkaroon ng diversion road, at yung project na yun na 3 kilometers is nagkakalaga ng 3 billion. So napaisip ako, kasi yung mga netizen, yung mga commenters is napaisip din bakit nagtatanong din kung bakit umabot ng ganun kalaki, umabot ng 3 billion yung project na yun na 3 kilometers lang. Wala pa nga sa 1 billion ang magagastusin yan kung malinis talaga yung pagka-implement ng budget at yung financing or funding dyan sa project na yan. So maraming nagtatanong bakit daw umabot ng 3 billion, or baka may halong ginto daw yung semento na ginamit dyan sa diversion road. So yun yung mga sinasabi ng netizen. Bakit natin ito pinag-usapan? Kasi itong mga kongresista na ito is nagmamalinis kasi ito, kasi 'di ba sinasabi nila na sila VP Sara, itong sila Pulong Duterte, itong sila former President Rodrigo Roa Duterte is nagpayaman or talamak yung corruption nung panahon nung panahon nila. For instance, itong kay VP Inday Sara is yung confidential fund niya na 125 million lang naman na ginastos sa loob ng 11 days is kini-question pa. Ito na 3 billion is parang walang nag-iingay na media or walang nag-iingay na mga kilalang personalidad na napaimbestigahan ito. At yung kay Pulong Duterte na 51 billion. So gusto ko lang i-share na yung district ni Pulong Duterte kasi sa Davao City is, or even yung buong Davao City is nakiki-update rin ako dito paminsan-minsan. So nakikita ko na meron palang mga malaking project, meron mga dambuhalang project na ginagawa dyan sa Davao City. So example na lang dyan is itong mga flyover, itong mga Agdao Supermarket, itong state of the art na supermarket dyan sa Davao City, at yung Coastal Road, at meron pang mga diversion road at mga flyover na pinapagawa dyan sa lungsod sa ngayon as we speak. So kumbaga bakit hinahanap itong 51 billion is andyan na nga yung mga projects. Bakit pa-question? Mag-question dapat ang publiko dito sa funding ng mga Duterte kung wala silang nakikitang project na ini-implement, wala silang mga nakakitang mga gusaling tinatayo dyan, doon sila mag-question. Pero dito sa 3 billion na ito na 3 kilometers lang is bakit walang nag-question? Okay, so something is wrong, at yun ang dapat na malaman ng publiko at ng masa, na kung saan is kung ma-question sila ng corruption dito sa mga Duterte is wagas. Pero yung sa kanila is wala lang, parang baliwala lang, at walang ayaw nila na binubusisi sila. Okay, ano pa yan, on top pa yun doon sa mga budget ng travel ni na speaker, di ba? Meron yung na-issue dati na ang laki-laki ng mga travel budget nila, at yung mga entourage na dinadala is napakalaki ang gastos. Okay, so
ang point dito is parang sinisingle out lang itong mga Duterte dito sa issue ng corruption. Okay? Which is undeniably na meron naman talaga mga project itong mga Duterte dyan sa kanilang lungsod, at in fact hindi nga sila matalo-talo sa pag-eleksyon, hindi sila napapalitan dyan sa Davao kasi nakikita nga nung tao yung sinseridad nila na mamuno dito sa kanilang lugar. Okay, kasi yung mga tao na dyan mismo sa lungsod nila is alam at kilala itong mga Duterte, at yung mga project nila is nakikita ng tao, kung kaya mahal at ayaw nilang palitan itong mga leaders dyan sa Davao City. Pero yung mga tao outside Davao City or outside Mindanao, siyempre yun ang magque-question kasi laging nakatunganga sa media, at yung sinasabi ng media is yun lang ang pinapaniwalaan nila. Okay? At balik tayo dito sa issue ni Romualdez, mga kapolitika, na kung saan is itong 3 billion is for sure at imposible naman talaga itong may mag-call out na imbestigahan itong project na to, kasi nasa poder pa sila ngayon. Okay, yung pinsan niya si Bongbong Marcos nasa position pa at presidente pa. So andyan sila Lisa Araneta, itong sila Martin Romualdez na speaker, at yung pinsan niya nasa position din. So kumbaga hawak nila yung even though separate naman yung executive sa judiciary at yung mga senator, but of course merong mga galamayan at merong mga influence. So hindi basta-basta maimbestigahan. Siguro hanggang social media lang, hanggang sa pag-call out lang, pero wala talagang mag-initiate na mag-imbestiga dito sa 3 billion na project na 3 kilometers lang na diversion road dito sa Leyte. But of course hindi pa nga confirm kung ito ay funded ba or project ba ni Martin Romualdez, kasi nakikita natin kasi itong si Martin Romualdez is napakaraming project. Meron ngang itong project itong kanyang asawa, di ba, itong kanyang misis na party list, na kung saan is namimigay sila ng mga ayuda. Okay, at merong mga mukha, merong mga pangalan nitong mga kongresista na ito. At ang implication nito kasi is mag-i-election sa 2028 or next year. So hindi natin alam, baka tatakbo sila, pero parang malabo talaga na kahit mangmudmud pa ng ayuda itong si Martin Romualdez is kulang siya sa karisma sa mga tao. And in fact, doon nga sa presidential survey or even sa vice presidential survey is hindi siya umaabot ng 1%. So ang ibig sabihin nun is hindi talaga umiepekto sa tao yung mga pabango or yung mga ginagawa lang mga pang-ayuda dito sa mga tao at nakalagay yung mga pangalan. So ibig sabihin walang epekto yun. Okay, so isa lang ibig sabihin nun, which is malabo pa sa sabaw ng pusit talaga na mananalo itong si Martin Romualdez. Alright, so yun lamang ang ating komentaryo, ating opinion at reaksyon hinggil sa isyong ito, kasi pinag-uusapan ito online at malaking pondo din itong 3 billion na ito, na kung saan is kailangang malaman ng publiko. At again, kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more videos.